Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Pasensya na po kayo Gemini. Nandito po ako ngayon sa sasakyan lang. Nandito po ako sa parking lot. Nakapark lang po sa parking lot ng hospital kung nasaan ang nanay ko po naka-confine. So pasensya na po kayo sa background. Quick reading lang din po ang gagawin ko ngayon sa Gemini, okay? So first message po ninyo ngayon ay Ten of Swords. Ayan, so napakaganda ng energy na to because this is an ending, no? And there is a definite new beginning na naghihintay sa inyo dito. You are moving on with your life. You are moving forward with your life. You are heading towards something na mas magiging masaya na kayo. Na you're heading somewhere dito na talaga namang wala na kayong bagaheng bitbit sa inyong dibdib. No? You are giving up. You are leaving behind you na kung ano man yung nagpahirap sa inyo, sa kalooban ninyo, yung ganon sa isip ninyo, kung ano yung mga nagpapagulo sa isip ninyo, yung mga ganon. You are moving on from that, from here on. At saka ano to bigat ito sa dibdib ninyo. Sobra ninyo itong ininda. Whatever this Ten of Swords energy represents for you, you are living this now dahil moving on na kayo. Magdedesisyon na kayo na enough is enough. Tama na. Yung hirap, yung pasakit din ninyo sa sarili ninyo, na bit-bit ninyo yung kung ano man ang mga masasamang pakiramdam na to, na dinulot ng sitwasyon nito sa inyo, you are leaving that behind you na from here on. Kaya you are heading towards your happiness. You are choosing your life dito. You are choosing yourself, your well-being. You're choosing your happiness and peace dito. So this is really, really beautiful. This is definitely an ending na ng kung ano man ang difficult situation ninyo. So this is really beautiful. So what else? We have Queen of Wands. You are going for it. No? You're going for it. Kung ano man to, kung paano ninyo to ina-navigate na sitwasyon ninyo dito sa Ten of Swords energy, you are going to be very determined about that. Wala nang makakapigil sa inyo dito. Wala nang makakapag-prevent sa inyo from doing so. Talagang gagawin ninyo ang lahat, no? Na maging masaya na kayo, makapag-move on na kayo, makapag-move forward na kayo sa buhay. So napakaganda nito. We have a Five of Pentacles energy. So for others of you, this could be related to relationships, no? That could resonate with relationship. Maaring ang iba sa inyo dito, feeling ninyo hindi na kayo mahal na mahal nyo. Siguro feeling niyo meron ng panlalamig yung person ninyo sa inyo. Feeling niyo siguro kulang na kayo ng attention or kulang na ng affection, kumbaga ang mahal ninyo sa buhay dito towards you. So maaring may mga ganong ganap dyan, no? So that could be also pag-iisip nyo lang yan. Maaring meron lang kayong napapansin na, alam mo yun, kakaiba lang na konting bagay siguro, na konting ginagawa normally ng person ninyo sa inyo, tapos ngayon hindi na ginagawa. So maaring ganon ang sitwasyon dyan, no? But you know your person pretty much. Kaya pag-isipan ninyo mabuti, tignan ninyong mabuti ang inyong sitwasyon. Kung kailangan ninyong i-confront ang person ninyo, then go for it. No? Kung ano sa tingin ninyo ang makakapag-improve or makakapag-ayos ng kung ano man ang inyong nararamdaman, magkaroon kayo ng kalinawan sa inyong isipan, then go for it. No? Listen to your intuition. No? Listen to your intuition kung ano yung mas sa tingin ninyo makakapagpabuti ng inyong relationship, then go for it. Huwag na kayong magdalawang isip, no? Mas kilala ninyo yung person ninyo, kaya pagmasdan ninyo, tignan ninyo. Okay? So, what else? We have Hanged Man energy. Ayan. So, dito naman, there could be new perspective dito for some of you. There could be new perspective, there could be new inspiration, there could be mga bagong ideas din dito na magka-come up sa inyo, no, na makakatulong sa inyong mga decision making sa ngayon. Or maaring magkaroon kayo dito ng mas magandang idea
on how you're going to navigate your situation sa ngayon, depende sa inyong sitwasyon. So, ano ninyo to? There could be enlightenment then, no, for some of you. So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Pasensya na po kayo Libra. Ang setting ko po ngayon ay nasa backseat lang ng sasakyan sa parking lot po kung saan naka-confine po yung yung mama ko. Kaya pasensya na po sa background. So tignan natin kung anong mga messages ninyo for today. Libra, we have 3 of Swords energy. Ayan. So meron ditong heartache, no? This is heartache, heartbreak dito na nangyari na. This is in the past already, no, Libra? Maaaring this could be related sa inyong love and romantic relationship. Maaaring nasaktan kayo ng person ninyo in the past. Maaari din naman na kayo din yung nakasakit ng damdamin ng person ninyo. Posible din yan, for some of you. Kaya kung ano po yung magra-resonate sa inyo, kunin ninyo. Kung hindi naman sa inyo mag-resonate ang mensaheng ito, then just leave it. Ibig sabihin yan, hindi po yan ang mensahe para sa inyo. Okay? So, tapos na to. That's what I'm picking up dito. Tapos na to. Pero maaring hindi pa kayo totally nakakapag-move on. Hindi pa kayo nakaka-graduate kumbaga sa pain na pinagdaanan ninyo dito, no? Sa sitwasyon na to. At saka po ito, aftermath na yung iyak ninyo dito kasi parang iba sa inyo dito na iiyak pa rin. Paminsan-minsan siguro nare-remind pa kayo ng kung ano ang nangyari dito, kung paano kayo nasaktan. So maaaring may mga sitwasyon siguro na encounter kayo at bumabalik sa ninyo, sa isipan ninyo kung ano man ang nangyari in the past, no? So ang ang napipick up ko dito, maaring ang iba sa inyo parang you are trying to move on, you are trying to move forward with your life, pero at some point may mga instances talaga na siguro may kurot pa rin sa puso ninyo kasi merong mga bagay siguro na na-encounter kayo na nagpapa-reminisce sa inyo or nagpapaalala pa ng sakit na naramdaman ninyo dito in the past. So what else? We have Temperance energy, healing. Napakaganda, napakaganda. Kasi magkatabi pa sila. Kaya most likely, ang iba sa inyo dito Libra, papunta na kayo sa healing. Sa healing ng inyong sitwasyon. Maaari talaga ng iba sa inyo dito is trying to work hard para kayo ay makapag-move on na sa inyong sitwasyon. Maaring ang iba sa inyo dito pinag-aaralan na kung paano kayo makakalampas sa pain na ito, paano kayo makaka-recover sa pain na ito. So, maaring ganon ang ganap dito for some of you. Kasi si Temperance energy, this is healing. This is about patience. So, maybe ang iba din sa inyo dito is being asked to be more patient of your situation. Maaring din ganun ang susi para sa pag-move on ninyo. Maaring patience din ang susi para sa pag-move forward ninyo sa buhay dito. So, good luck po. What else? We have 8 of Swords energy. Feels like to me that this is where you are coming from. Ay, pasensya na po. Madulas ang upuan. So, ang iba sa inyo dito, this is where you are coming from talaga. Maaring, in the past, no, related ito dito sa 3 of Swords energy, that's what I'm picking up. Maaring yung sakit na to, yung experience ninyo dito na pain, or whatever this 3 of Swords represents for you, anumang klase ang naging sitwasyon ninyo dito, maaring ito yung nagpiprevent sa inyo para kayo ay makapag-move forward na. Totally. No? So, maaaring ganun ang ganap dito. Maaaring may mga gusto kayong gawin, may mga plano siguro kayo sa buhay, in the past, pero napipigilan kayo na mag-move on, napipigilan kayo na gawin ang mga bagay
na dapat gawin para kayo makapag-move forward na din, makagawa na din kayo ng bagong sitwasyon sa buhay ninyo, it's because maaaring ito pa rin, yung sama ng loob ninyo dito, yung pain, yung sakit na naranasan ninyo dito, maybe that is still preventing you from doing so. So, maaaring ganun ang ganap dito, kaya meron kayong restrictive energy. At feeling ko, ito yung pinanggagalingan ninyo. Ito ang pinanggagalingan ninyo. And maybe, yung sitwasyon na to, ngayon, ay maaaring makareceive na din kayo talaga ng healing, no, sa sitwasyon na to. Maaaring yung sakit na to, kung ano man tong nagdulot ng sama ng loob ninyo, maaaring talagang totally magsimula na kayo dito ng inyong healing process. Maaaring makaalis na din kayo dito sa restrictive energy because of that. So, good luck to you po. Good luck to you. We have number 7 dito, lover's energy. So, most likely talaga, no, ang pinagdadaanan ng iba sa inyo dito is about a relationship. This is a very important decision that you are making right now. Ay, naku. Pasensya na. Nakakaloka. Okay, so, this could be really a very important decision that you are making sa ngayon dahil related talaga to sa relationship. Maaaring siguro naguguluhan pa rin ang iba sa inyo. Maybe hanggang ngayon, siguro mahal nyo pa yung inyong person dito. And take note po ha, na this is not for everyone. This message is not for everyone. This is only for some of you. Kaya kung ano po magre-resonate, kunin ninyo. Kung hindi nagre-resonate, just leave it for someone else. Okay? Maaari talaga ng iba sa inyo dito, love and romantic relationship ang sitwasyon. Maaari nasaktan kayo ng inyong person or kayo yung nakasakit, depende sa inyong sitwasyon. But you are moving on dito siguro. Talaga, yun siguro ang gustong-gusto nyo nang gawin. Mag-move on na kayo. Pero maaring at some point, hindi pa rin kayo makapag-decision 100% because maybe mahal nyo pa yung person. Mahal nyo pa yung person ninyo. Maaaring ganun ang ganap dito. Kaya nahihirapan kayong mag-move on sa buhay dahil piniprevent pa kayo ng feelings ninyo for this person. So, that is what I'm picking up. Kaya, yun din ang sinasabi ko sa inyo dito. And this is a very important decision to make. Are you going to forgive that person and start again? Or give that person another chance? Or you are moving forward with your life? Or you're moving on with your life? So, maaaring yan ang pinaka-importanteng desisyon na kailangan ninyong gawin sa ngayon. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pasensya na po kayo Aquarius. Ang setting po natin ngayon ay nasa backseat ng sasakyan na nakapark po sa hospital kung nasaan nandito naka-confine po ang mama ko. So pasensya na, I just need to do this right now. I'm being called to do this reading. So, ayun. Pauna mensahe po ni Aquarius today is the Two of Pentacles. You were so busy. Aquarius, you've been too busy, you've been multitasking, you've been attending to too many things or too many people siguro. Maaaring ganun ang ganap dito for some of you. You are juggling too many things dito all at the same time. Kaya, maaaring may imbalance na nararanasan ng iba sa inyo dito because of that. Kasi syempre, 'di ba, we can't serve two masters at a time. Yan ang kasabihan. But for most of you, siguro gamay nyo na din siguro ang mag-multitask. Kaya talent din 'yun, 'di ba? Maaring isa 'yan sa mga talent ninyo. Maaring 'yan ang pinaka-asset din ninyo, Aquarius, na mag-multitask. Pero this is asking you for balance. Walang masama mag-multitask, attend to too many different things at the same time, pero yung kailangang balance din, kahit papaano may balance lang ang lahat-lahat nang sa gayon hindi kayo mawindang, hindi ma-exhaust ang lakas ninyo, ang energy ninyo hindi ma-deplete, yung ganon, para lahat pa rin ng mga bagay-bagay na dapat
ina-attenda ninyo, magagawa nyo pa rin, no? Yung ganon. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have judgment energy. There is a decision that you need to make right now. Maring nahaharap kayo sa isang napaka-importanteng decision making that you need to do right now. No? Maaring ganun ang ganap dito. Maari din kasi na yung Two of Pentacles energy na to, this is also a decision making. So most likely, siguro may mga choices kayo dito na pinagpipilian na that could be related to the decision that you're about to make. That is also possible, no? Dito sa judgment, ano to, parang tinatawagan kayo dito na harapin kung ano man ang dapat harapin. Face it squarely, kumbaga, at pagdesisyonan ninyo ng mabuti. Pag-isipan mabuti kung ano yung decision na gagawin ninyo dito, because very important ito. Maaring decision ito wherein it's going to change your life. Maaring ganon. It could be a life-changing decision. Kaya kailangan ninyong pag-isipan mabuti because it's going to have a great impact, no, sa buhay ninyo for the long term. Kaya wag magmadali, wag magmadali, pag-isipan mabuti, think twice, listen to your intuition as well, because when you allow your intuition to be your guide, makakasiguro ka na nasa tamang track ka, nasa tamang direction. So what else? We have 7 of Swords. Mag-iingat din kayo, no? This is a warning for you dahil this is an energy of cheater, liar, stealer. Kaya mag-ingat kayo dyan sa mga taong nakakasalamuhan ninyo, lalo-lalo na sa mga strangers or hindi ninyo masyadong kilala. No? So be careful, be vigilant. Mag-iingat din kayo sa mga impormasyon na sinishare ninyo with other people. Make sure also that those valuables ninyo, lalo-lalo na yung mga plano ninyo, no? Yung mga non-tangible ninyong valuables, mga plano ninyo, mga strategies ninyo, mga dreams ninyo, just keep it close to your heart as much as possible sa ngayon para makakasiguro kayo na walang makakapagsabotage sa inyo, walang makakakuha ng idea ninyo, ng strategy ninyo, yung ganun. So what else? We have 5 of Pentacles energy. Ayan. So ito naman, ang sitwasyon ng iba sa inyo dito could be pera, no? Maring merong issue dito pangkaperahan, maring meron dito mga difficult situations in terms of your money, career, finances. But of course, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates, okay? So this could be related sa karera, trabaho, finances, maaaring ganon. At wag kayong mag-alala dahil 5 of Pentacles ito, and 5 represents change. So ibig sabihin yan, magbabago at magbabago ang inyong sitwasyon. At magbabago yan for the better. Kaya just hang in there, laban lang, kapit lang sa inyong hope, sa inyong paniniwala, no, that your situation is going to improve for the better. Tanggalin muna natin yung mga negative thoughts, negative feelings, emotions na nandiyan dyan. Tanggalin natin at palitan natin yan ng positive energies. Doon tayo sa positive mindset, prosperous and an abundant mindset. Dahil yan ang magiging magnet natin para ma-attract natin yung breakthrough na kakailanganin natin para makaalis tayo dito sa scarcity or sa lack energy or dito sa financial difficulties. Okay? So that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.